Alright guys, so pag ako'y naghuhugas sa RV, slow down lang ang tubig kasi we have only a 25 gallons gray tank. So kapag splash yung ginagawa nyo, madaling mapuno ang gray tank. So you have to empty again. So we always remember na lahat ng mga tubig, used water na ginagamit natin sa RV ay mapupunta sa gray tanks, especially sa kitchens, mapupunta sa gray tanks. So hindi naman sa pagtitipid sa tubig kasi ito ay nakakonect sa water, sa water hose. Kaya lang syempre napupunta mo na sa gray tank lahat, tapos i-empty mo ulit. So that's the way how I wash dishes sa RV. Pero maganda nga pag nag-book kayo sa RV park, making sure meron silang complete hookup. So meron silang tubig, meron silang gray and black water tank na pwede mong i-dispose. So usually ang gagawin mo na lang is i-empty mo na lang directly kapag puno na ang tank. So maganda, it's nice, you know. So ayan, so far this is the way how I wash dishes sa RV. Alright, so yan ang name ng aming RV. So, ang ginagawa ko naman sa kawali, after I cook, especially, you know, we're Asian, mostly mahilig tayo mag-fry, may mga tira-tira dito. Kukuha ko ng towel, paper towel, iwa-wipe up ko muna, para malinis ba, hindi siya maano sa Tapos, after that, sasabunan ko na lang siya. So, napaka-easy siyang hugasan. At madaling tawag dito, matanggal ang mga grease. Kasi natanggal mo na siya eh. So like this, oh. So yeah, it's nice na once in a while na just to get out and move in a small pace of kitchens. So, ito ang aking dry rack. I just let it dry. And that's it. And then, lilinisin ko ang kusina. So, mostly, in-stack ko itong tubig. Itong ginagawa kong panlinis sa outer. And then, linisin ko ulit. So, hindi siya magastos sa tubig. At madaling mapuno ang gray tank. Kasi, ang concern ko lang dito, lalabas ka, i-empty mo ang gray tank, tapos, you know, hindi tayo pwede, too much use water kasi madaling mapuno ang gray tank. So, we have only 21 gallons sa RV na ito.